Tagsibol ng 1997. 5 araw na lang ang nalalabi bago ang unang direct international flight ng isang bagong ruta. Isang gabi, si Isabel Reyes, isang 25 taong gulang na flight attendant trainee, ay bigla na lang naglaho na parang bula matapos mag-iwan ng isang makahulugang sulat sa kanyang kasamahan. Ang kanyang pitaka, pasaporte, at maging ang pinakamamahal niyang sapatos ay maayos na naiwan sa kanyang inuupahang apartment. Ang unang-unang dumating sa himpilan ng pulisya, umiiyak na nagmamakaawang hanapin si Isabel ay ang kanyang kasintahan, si Jose Miguel J.M. Vargas, isang 41 taong gulang na elite pilot na pinakarespetado sa kanilang kumpanya. Mayroon siyang 100% perpektong alibi, at dahil sa kanyang labis na pag-aalala, kahit ang mga pulis ay hindi siya pinagdudahan. Lumipas ang panahon nang walang anumang pag-usad. Tila mananatiling isang misteryo ang kasong ito. Subalit, 8 taon ang lumipas, isang hindi inaasahang tawag mula sa isang impormante ang tuluyang nagpabago sa takbo ng lahat. Ang elite pilot na iyon, na pinagkakatiwalaan ng mga pasahero sa kalangitan, ay mayroon palang itinatagong babae sa bawat syudad na kanyang nilalapagan. Ang mas nakakakilabot pa, para makabuo ng alibi sa araw ng pagkawala ni Isabel, pineke pa niya ang kanyang flight log. Ang katotohanan ito na nagpanginig sa marami ay nagsimulang lumutang. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa pagitan nilang dalawa noong gabing iyon 8 taon na ang nakalipas? At sa huli, anong katakot-takot na katotohanan ang itinuturo ng 99.9% na pagkakatugma ng DNA? Ngayon, sa mga lihim na ulat, ikukuwento natin ang isang lalaking lumilipad sa taas na 30,000 talampakan na may dalang perpektong kasinungalingan. Bago tayo magsimula, kung gusto ninyo ang aming nilalaman, mangyaring pindutin ang subscribe at like. Malugod din naming tinatanggap ang inyong mga komento para sabihin sa amin kung saan kayo nakikinig at personal namin kayong babatiin. Nagsisimula na ang kuwento. Tagsibol ng 1997, ang industriya ng abyasyon sa Pilipinas ay nasa kasagsagan ng pag-unlad. Panahon iyon ng gininto ang pag-angat ng ekonomiya sa Asya at parami ng parami ang mga international routes bawat taon. Ang mga bagong tanggap na flight attendant, suot ang kanilang mga bagong uniforme, ay masayang humaharap sa salamin, puno ng pananabik para sa magandang buhay na naghihintay sa kanila. Si Isabel Reyes ay nasa sentro ng panahong iyon. Siya ay 25 taong gulang, lumuwas mula sa probinsya patungong Maynila upang makipagsapalaran. Matapos ang ilang pagsubok, sa wakas ay natanggap siya sa pinapangarap niyang trabaho. Ayon sa kanyang pamilya, noong araw na lumabas ang resulta, umiiyak siyang tumawag sa kanyang ina upang ibalita ang magandang balita. Sa kabilang linya, ang kanyang ina ay napaiyak na rin. Sa panahon ng training, palagi siyang nangunguna sa klase. Lihim na pinag-uusapan ng mga instructor na malayo ang mararating ng babaeng ito. Ang kanyang unang international flight ay nakatakda noong Mayo ng taong iyon mula Ninoy Aquino International Airport patungong Hong Kong. Subalit, para kay Isabel, may isang bagay na mas nagpapakilig sa kanya kaysa sa training, at iyon ay si Jose Miguel J.M. Vargas. Nooy 41 taong gulang, isang veteranong kapitan na may 12 na taong karanasan sa mga international route. Walang sino man sa kumpanya ang hindi nakakakilala kay J.M. Vargas. Sa mga nakababatang crew, isang pangarap ang makasama sa flight ni Kapitan J.M. Pinupuri naman siya ng management dahil sa kanyang walang patid na flight record at husay sa pagharap sa krisis. Matangkad siya, malalim ang boses, at kapag ngumingiti, kumukulot ang gilid ng kanyang mga mata. Ang unang impresyon sa kanya ay mapagkakatiwalaan. Ganoon din ang pangalawang impresyon. Unang nagkakilala ang dalawa noong Pebrero ng taong iyon sa isang internal training course para sa mga bagong empleyado. Si JM ang tagapagsalita tungkol sa mga safety procedure sa cabin para sa mga international flight. Si Isabel ay nakaupo sa unang hilera. Pagkatapos ng klase, siya lang ang naiwan para magtanong. Mabilis na umusbong ang kanilang relasyon.
Bagamat madalas na ilang araw hindi makontak si JM dahil sa kanyang international flight schedule, sa tuwing magkikita sila, napakamaalalahanin niya. Lagi siyang may dalang regalo, laging nakabook na ng restaurant, isa siyang lalaking nauuna ang gawa kaysa sa salita. Labis siyang kinaiinggitan ng mga kasamahan ni Isabel. Bagamat may mga lihim na nagbubulungan kung bakit ang isang ace pilot ay papatol sa isang baguhan, iyon ay dahil lamang sa inggit. 2 buwan matapos maging sila, si JM na mismo ang nagbukas ng usapin tungkol sa kasal. Sinabi niyang gusto niyang tawagan ang ina ni Isabel. Para kay Isabel, masyado pang maaga. Sinabi ni JM, "Ako, kapag sigurado na ako, ayoko nang maghintay." Ang mga salitang iyon ay tumatak ng malalim sa puso ni Isabel. 10 araw bago ang kanyang unang international flight sa huling linggo ng Abril, si Isabel at 2 niyang kasamahan ay nag-duty sa Cebu para sa isang training tungkol sa passenger handling manual para sa bagong ruta. Dinala sila sa branch office sa Cebu sa loob ng 2 araw. Ang maikling biyaheng ito ay hindi dapat nagkaroon ng anumang aberya. Noong gabi pagkatapos ng unang araw ng training, humiwalay si Isabel sa kanyang mga kasamahan para mag-isang maghapunan. Ang lugar ay isang maliit na paresan malapit sa branch office sa Cebu. Doon niya nakilala ang isang babae, si Sofia Lim, 10 taong gulang, may-ari ng isang maliit na flower shop sa Cebu. Hindi sila magkakilala, ngunit ang wallpaper sa cellphone ni Sofia ay litrato ni J.M. Vargas. Ayon sa salaysay ni Sofia kalaunan, nang makita ni Isabel ang litrato, natigilan ito at hindi nakapagsalita. At mula sa reaksyon ni Isabel, agad ding naintindihan ni Sofia ang lahat. Noong gabing iyon, 2 oras na tahimik na magkasamang nakaupo ang 2 babae sa parisan. Hindi sila gaanong nag-usap, ang paglalatag at pagdugtong-dugtong lamang ng kani-kanilang impormasyon ay sapat na upang ubusin ang lahat ng kanilang lakas. Si Sofia at JM ay 3 taon nang magkarelasyon at pinag-uusapan na ang kasal. Si Isabel naman ay 2 buwan pa lang sa relasyon at kasasabi lang ni JM na tatawagan nito ang kanyang ina. Bago umalis, ibinigay ni Sofia ang kanyang contact information kay Isabel. Tahimik itong tinanggap ni Isabel, tumalikod at umalis. 8 taon pagkatapos, habang nasa harap ng mga investigador, sinabi ni Sofia na iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ang likod ni Isabel. Gabi na, pasado 10:00 na, nang makabalik si Isabel sa hotel. Ayon sa kanyang mga kasamahan, halos hindi siya natulog ng gabing iyon. Nang magising ang isa sa kanila para gumamit ng banyo sa kalagitnaan ng gabi, nakita niya si Isabel na mag-isang nakaupo sa tabi ng bintana. Hindi na nagtanong ang mga kasamahan niya dahil ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nakakapangilang. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos ng training, habang nasa bus pabalik ng Maynila, tinawagan ni Isabel si JM. Dahil katabi niya ang kanyang mga kasamahan, hininaan niya ang kanyang boses. Maikli lang ang kanilang pag-uusap. Ang tanging naaalala ng isang kasamahan ay ang sinabi niyang, "Kailangan nating magkita mamayang gabi." Nang gabing iyon sa Maynila, nagkita sila. Ang lugar ay pinili ni JM, hindi malapit sa opisina, hindi rin malapit sa inuupahan ni Isabel, kundi sa isang liblib na Japanese restaurant sa isang bahagi ng Quezon City. Ayon sa investigasyon ng pulisya, madalas napuntahan ni JM ang restaurant na iyon at sa bawat pagkakataon, iba-iba ang kanyang kasama. Walang nakakaalam kung ano ang pinag-usapan nila ng gabing iyon. Ang tanging naaalala ng staff ng restaurant ay halos hindi nila ginalaw ang kanilang pagkain. Ang babae ay laging nakayuko habang nagsasalita, habang sinusubukan ng lalaki na hawakan ang kamay nito, ngunit iwinawaksi lamang siya. Halos 1 oras lang sila doon bago magkahiwalay na umalis. Nang gabi ring iyon, tinawagan ni Isabel ang kanyang kasabayan sa training at pinagkakatiwala ang kaibigan sa kumpanya, si Katrina David. Halos 2 oras ang itinagal ng tawag na iyon. 8 taon pagkatapos, isinalaysay ni Katrina sa pulisya na detalyadong ikinuwento ni Isabel ang nangyari sa Cebu at paulit-ulit na sinabi ang paliwanag ni JM. Sinabi ni JM na si Sofia ay matagal na niyang ex at ito na lang ang naghahabol sa kanya. "Nagkakamali ka lang ng intindi," sabi raw nito.
Noon, naniwala si Katrina. Sinikap din ni Isabel na maniwala, ngunit ang pagdududa sa kanyang puso ay hindi nawala. Kinabukasan, Abril 28, buong umaga si Isabel na naghahanap ng impormasyon sa internal website ng kumpanya. Sa portal ng mga crew, maaring tingnan ang flight schedule ng mga kapitan. Isa-isa niyang sinuri ang lahat ng flight records ni JM sa nakalipas na 3 taon. Ayon sa kanyang mga kasamahan, hindi siya nananghalian ng araw na iyon, nakatitig lang sa screen hanggang sa hapon bago tumayo na napakaputla ng mukha. Sa flight records ni JM, may mga regular na stopover sa Cebu. Tuwing may domestic connecting flight siya, sa Cebu siya nagpapalipas ng gabi. Ang mga petsang ito ay eksaktong tugma sa ilang mahahalagang petsa na nabanggit ni Sofia sa Parisan. Hindi lang isa, kundi marami. Nang hapong iyon, muling tinawagan ni Isabel si JM. Maikli lang ang usapan. Bago ibaba ang telepono, may sinabi siya. Ayon sa salaysay ni Katrina sa pulisya, sinabi ni Isabel, magkita tayo ulit bukas. Sa pagkakataong ito, linawin na natin ang lahat. Abril 29, 5 araw bago ang kanyang unang international flight, pumasok si Isabel sa opisina at umalis bandang 2:00 ng hapon. Bago umalis, sinabi niya kay Katrina na magkikita sila ni JM ng gabing iyon. Hinangad ni Katrina na maging maayos ang lahat. Ngumiti si Isabel, ngunit ayon sa testimonya ni Katrina, kakaiba ang ngiting iyon, para itong nakangiti, pero walang saya sa kanyang mga mata. Bago umuwi, tinawag ni Isabel si Katrina sa pasilyo at inabutan siya ng isang sulat kamay na papel. Ano to? Tanong ni Katrina. Maikling sumagot si Isabel. Kung may mangyari sa akin, ibigay mo to sa pulis. Akala ni Katrina ay nagbibiro lang siya. Bakit ka naman nagsasabi ng ganyan? Tanong niya. Ngumiti lang si Isabel at umalis na. Tiniklop ni Katrina ang papel at inilagay sa pinakailalim na bahagi ng kanyang pitaka. Doon nagtapos ang araw na iyon. Hindi na nakumpirma kung saan nagkita sina Isabel at JM, walang sinumang saksi. At sa buong investigasyon, iginiit ni JM na hindi niya nakita si Isabel ng gabing iyon. Mayroon lamang isang call record, 5:40 ng hapon, tumawag si Isabel kay JM. Ang tawag ay tumagal ng 3 minuto at 30 segundo. Iyon ang huling call record niya. Kinabukasan ng umaga, Abril 30, hindi pumasok si Isabel. Wala siya sa kanyang inuupahang apartment. Ang kanyang backpack, pitaka at pasaporte ay nandoon pa. Sa ref, mayroong binili niyang papaya milk. Ang kanyang sipilyo at lahat ng sapatos sa shoe cabinet ay nandoon maliban sa rubber shoes na suot niya nang umalis. Ang nag-report ay si Katrina. Hindi niya makontak si Isabel. Hapon na nang dumiretso siya sa bahay nito, nakiusap sa landlady na buksan ang pinto. Nang makumpirmang wala siya, agad siyang nag-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Hapon na rin nang matanggap ni JM ang balita. Nang tawagan siya ni Katrina na natataranta, mas nagulat pa ang tono niya. Saan siya nagpunta? Alam mo ba? Nang makatanggap ng negatibong sagot, sinabi niya, sige, naintindihan ko. Ako na ang bahala. Nang gabing iyon, dumating si JM sa himpilan ng pulisya para personal na magdagdag sa report. Nawawala raw ang kanyang fiancé. Ayon sa tala, nang unang makita siya ng pulis, namumula ang kanyang mga mata. Kinabukasan, nagsimulang mag-imprenta si JM ng mga missing poster. Siya mismo ang pumili ng litrato, sumulat ng text, at hinikayat ang mga kasamahan sa kumpanya na tumulong sa paghahanap sa paligid ng tinitirhan ni Isabel. Ang mga tingin ng awa sa kumpanya ay napunta sa kanya. Kawawa naman. Kaya mo yan. Mahahanap din siya. Tumango si JM, tinatanggap ang lahat ng simpatya. Sa Cebu, nakita ni Sofia sa balita ang lahat ng ito. Nakilala niya ang babae sa missing poster, ang babaeng nakilala niya sa Parisan. Alam din niyang si JM na lumuluha ang naghahanap sa nawawala niyang fiancé. Mula noong araw na iyon, hindi na kinontak ni Sofia si JM. Hindi na rin siya hinanap ni JM. Ang 3 taon nilang relasyon ay nagtapos ng walang imik. Patuloy na nagbukas at nagsara ng kanyang flower shop si Sofia. Nilagpasan ang tag-araw, taglagas at taglamig. Hindi na bumalik si Isabel.
At sa pitaka ni Sofia, hindi na niya natanggap pabalik ang papel na may contact information niya na ibinigay kay Isabel. Ibig sabihin, ang papel ay nasa kay Isabel pa rin. Sa tuwing naiisip niya ito, ang kamay ni Sofia na naggugupit ng mga sanga ng bulaklak ay napapatigil sa ere. Ang unang humawak sa kaso ng pagkawala ay si Detective Ricardo Cruz mula sa Criminal Investigation Unit ng lokal na distrito. Bata pa siya noon, ngunit may malawak na karanasan sa paghawak ng mga kaso ng pagkawala. Kinabukasan matapos ang report, personal na sinuri ni Detective Cruz ang inuupahang apartment ni Isabel. Nang makita niyang nandoon pa ang pitaka at pasaporte, napag-isipan niyang hindi ito simpleng paglalayas. Ngunit sa simula pa lang, natigil ang investigasyon. Ang huling bakas ni Isabel ay huminto sa tawag noong 5 Sako Porto ng hapon, Abril 29. Pagkatapos noon, wala nang saksi. Noong panahong iyon, hindi pa laganap ang mga CCTV sa Maynila. Sa eskinita malapit sa kanyang bahay wala ni isa. Ang kanyang credit card matapos bumili ng isang boteng C2 sa 7-Eleven sa baba ng kanilang opisina noong 5:20 ng hapon ay hindi na muling nagamit. Kinausap ni Detective Cruz si JM. Kusang loob itong dumating, nakasuot ng suit at napaka-kooperatiba. Nang tanungin tungkol sa kanyang ginawa noong gabi ng Abril 29, napakalinaw ng kanyang sagot. Simula alas 7 ng gabi, kasama niya ang 2 senior na kapitan mula sa kumpanya sa isang restaurant sa Maynila at nanatili sila doon hanggang pasado alas 10 bago maghiwa-hiwalay. Agad niyang isinulat ang pangalan at contact number ng 2 kapitan. Kinausap ni Detective Cruz ang 2 ng magkahiwalay. Ang kanilang mga salaysay ay perpektong magkatugma oras, lugar at oras ng pag-alis. Napatunayan ang alibi ni JM. Walang nagawa si Detective Cruz kundi ibaling ang investigasyon sa iba pang koneksyon ni Isabel, pamilya, kasabayan, kasamahan, kapitbahay, ngunit wala siyang nahanap. Si Isabel ay isang tahimik na tao, walang kaaway, walang utang, walang anumang dahilan para siya ay maglaho. 5 araw matapos ang report, naalala ni Katrina ang papel. Hinanap niya si Detective Cruz at kinuha mula sa kanyang pitaka ang nakatuping papel. Nakasulat dito ang isang pangalan at isang numero ng telepono, Sofia, at isang area code ng Cebu, 032. Agad na tinawagan ito ni Detective Cruz. Inamin ni Sofia na nakita niya si Isabel sa paresan ngunit iyon lang. Sinabi niyang hindi na sila muling nag-ugnayan at itinanggi na may espesyal siyang relasyon kay JM, sinabing kakilala lang niya ito. Kutob ni Detective Cruz na may itinatago si Sofia, ngunit wala siyang magawa. Nasa Cebu si Sofia at walang kapangyarihan ang pulisya na pilitin siyang magbigay ng testimonya. Wala ring matibay na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa pagkawala ni Isabel. 2 buwan ang lumipas sa investigasyon, muling kinausap ni Detective Cruz si JM. Sa pagkakataong ito, mas direkta ang tanong niya, kilala mo ba si Sofia Lim? Sandaling natahimik si JM bago sumagot, naging kami saglit dati. Matagal na kaming tapos. Alam din ni Isabel ang tungkol doon. Naayos na namin ang hindi pagkakaunawaan na iyon. Ang sagot na iyon ay bumagabag kay Detective Cruz, ngunit ang hinala ay hindi katumbas ng ebidensya. Ang alibi ni JM ay suportado ng 2 veteranong kapitan, walang butas. Lumipas ang tag-araw ng taong iyon at ang kaso ay napunta sa isang dead end. Bagamat naglabas sila ng public appeal at ang pamilya ay nagdikit ng mga flyer kahit saan, walang kapaki-pakinabang na lead na lumabas. Sinasamahan pa ni JM ang ina ni Isabel sa pamimigay ng flyers, regular na tumatawag para kumustahin at tuwing may okasyon, personal pa siyang bumibisita. Tuwing nakikita siya ng ina ni Isabel, ito ay napapaiyak. Siya rin ay kasamang lumuluha. Sa tuwing naririnig ni Detective Cruz ang mga bagay na ito, para siyang tinutusok ng karayom. Hindi niya masabi kung bakit, ngunit ang pakiramdam na may mali ay hindi mawala. Lumipas ang 1997, dumating ang 1998. Ang kaso ng pagkawala ni Isabel Reyes ay inilagay sa kategorya ng cold case. Ang file ay isinara. Si Detective Cruz ay inilipat upang humawak ng ibang mga kaso.
Ngunit paminsan-minsan, bago umuwi, naisip pa rin niya ang file na iyon, ang perpektong alibi, at ang sandaling pag-aatubili ni Sofia sa kabilang linya ng telepono. Noong taglamig na iyon, dumating ang Asian Financial Crisis. Ang industriya ng abyasyon ay dumanas ng mga tanggalan at pagtitipid. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nalimutan ang pangalan ni Isabel. Ang mga kasabayan niya sa training ay abala sa pag-aalala kung paano mapapanatili ang kanilang mga trabaho. Si Katrina ay ikinasal at umalis sa kumpanya sa katapusan ng taong iyon. Bago umalis, tinawagan niya ang ina ni Isabel para humingi ng tawad. Sinabing sana ay mas maaga niyang ibinigay ang papel. Ang ina ni Isabel ay nagsabi lamang, ayos lang. Ang mga salitang iyon ay lalo lamang nagpabigat sa kanyang dibdib. Sa buong panahong ito, si JM ay nanatiling hindi apektado. Patuloy siyang lumipad sa mga international route, matagumpay na na-promote at napanatili ang kanyang mataas na katayuan sa mata ng mga nakababatang crew. Ang kanyang flight record ay perpekto, walang anumang dungis sa kanyang resume. Ang pagkawala ni Isabel ay tila hindi nag-iwan ng anumang bakas sa kanyang buhay. 1000, 2001. Lumipas ang milenyo. Nagbago ang anyo ng Maynila. Nawala ang anino ng financial crisis at muling bumilis ang takbo ng lungsod. Ginamit ng mga tao ang paglimot bilang paraan ng paghilom dahil iyon ang pinakamahusay na paraan para mabuhay noon. Ngunit ang ina ni Isabel, si Nanay Elena, ay hindi nakalimot. Matapos mawala ang kanyang anak, mag-isa siyang nanirahan sa isang maliit na apartment sa labas ng Metro Manila. Ang kanyang asawa, dahil hindi matanggap ang pagkawala ng kanilang anak, ay pumanaw noong 2001. Buwan-buwan, tumatawag si Nanay Elena sa presinto para magtanong kung may bagong lead. Ang sagot ay palaging pareho, wala pa pong pag-usad. Tatawagan po namin kayo kapag may balita. Sa pader ng sala ni Nanay Elena, nakasabit ang litrato ni Isabel mula nang pumasok ito sa kumpanya, nakasuot ng uniforme at may maningning ng ngiti. Sa ilalim ng litrato, may isang bote ng paboritong pabango ng kanyang anak. Hindi niya kailanman binuksan ang takip sa takot na mawala ang amoy. Ang mga tawag ni JM para kumustahin ay nagpatuloy hanggang 2000, tuwing bagong taon, Pasko at kaarawan ng kanyang anak, tumatawag siya. Laging sinasagot ni Nanay Elena. Ngunit pagkatapos ibaba ang telepono, matagal bago niya ito mabitawan dahil ang boses ni JM ang tanging koneksyon niya sa mga huling sandali ng kanyang anak. Pagkatapos ng 2001, tumigil ang mga tawag ni JM, naghintay si Nanay Elena at nang siya na ang tumawag, sinabi nitong abala siya. Sa susunod na tawag, hindi na niya sinasagot, nagpalit na siya ng numero. Mula noon, hindi na muling tumawag si Nanay Elena sa kanya. At sa Cebu, bukas pa rin ang flower shop ni Sofia. Sa panlabas, walang nagbago sa kanyang buhay, ngunit hindi siya nag-asawa. Sa kanyang pitaka, laging nakatago ang isang sulat mula kay JM, nakasulat doon, sapat na sa akin na nandyan ka. Sa tuwing nakikita niya ang mga salitang iyon, naiisip niyang siguradong sinabi rin niya ito kay Isabel, at si Isabel ay naniwala. Pagkatapos, naglaho si Isabel. Noong unang bahagi ng 2000, nakakilala si JM ng bagong karelasyon, isang babae sa edad na 30 na nagtatrabaho sa isang trading company sa Maynila. Sinabi niya rito na matagal na siyang single. Ang kanyang mga flight ay abala pa rin, Hong Kong, Tokyo, Bangkok, Frankfurt. Naiintindihan ng babae na iyon ang trabaho ng isang kapitan. Hindi siya kailanman nagduda dahil isa siyang taong lumilipad sa kalangitan. Sa mga taong iyon, matagal nang nalipat si Detective Cruz mula sa kanyang dating unit. Ang file ni Isabel ay kasama niyang inilipat, nakatago sa mas malalim na bahagi ng cabinet. Sa ilalim ng kalangitan ng Maynila, araw-araw na lumilipad si JM. Bago lumapag, ang kanyang malumanay na boses ay maririnig sa cabin broadcast. Mga minamahal na pasahero, malapit na po tayong lumapag. Mangyaring ikabit ang inyong mga seatbelt. Ang mga pasahero ay nakakaramdam ng kapanatagan. Hindi nila alam kung sino siya at lalong hindi nila alam ang kanyang mga lihim.
Tagsibol ng 2002, 5 taon na mula nang mawala si Isabel, ginawa ni Nanay Elena ang kanyang huling tawag sa presinto. Ang pulis na sumagot ay tila unang beses narinig ang kaso. Matagal bago niya nahanap ang file. Bago pa masabi ng pulis ang mga katagang wala pa pong pag-usad, ibinaba na ni Nanay Elena ang telepono. Ayaw na niyang marinig iyon. Nang gabing iyon, umupo siya sa harap ng litrato ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon, binuksan niya ang takip ng bote ng pabango. Kumalat ang pamilyar na amoy. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at matagal bago niya ito muling iminulat. 20000, 8 taon ng pagkawala ni Isabel, Tagsibol. Nakatanggap ang himpilan ng pulisya sa Cebu ng isang tawag. Ang nag-report ay hindi si Sofia, kundi isang 31 taong gulang na babae na nagngangalang Diane Choi. 2 taon na silang magkarelasyon ni JM at laging inaakala na kasalan na ang kanilang patutunguhan. Simple lang ang kanyang report. Ang fiancé ko ay may kasabay na ibang babae. Nasa Maynila yung babae. Personal ko nang nakumpirma. Sa una, itinuring ito ng pulis na isang away magkasintahan. Ngunit idinagdag ni Diane, kapitan ang lalaking iyon, pangalan niya ay JM Vargas, at 8 taon na ang nakalipas, may isang babaeng nawala sa Maynila. Natigilan ang pulis. Nalaman ito ni Diane dahil 2 linggo bago iyon, aksidente niyang nakita ang isang missed call mula sa Maynila sa cellphone ni JM. Ilang araw pagkatapos, habang nasa Maynila si JM para sa trabaho, tinawagan niya pabalik ang numerong iyon. Isang babae ang sumagot, ang bagong fiancé ni JM sa Maynila. Sa telepono, pinagtugma ng 2 babae ang mga detalye tungkol kay JM. Ang estilo ng mga regalo, ang mga paboritong restaurant, ang mga bukang bibig, lahat ay pareho. Sa huli, garalgal ang boses ng babae sa Maynila nang magtanong, alam mo ba kung bukod sa Cebu may iba pa? Ang tanong na iyon ang nag-udyok kay Diane na mag-research online tungkol kay JM at sa airline. Nahanap niya ang isang lumang balita. Tagsibol, 1997, trainee flight attendant, naglaho bago, ang unang international flight, nakasulat sa report. Ang kanyang kasintahan, si J.M. Vargas, ay labis na nag-aalala at walang tigil sa paghahanap. Matagal na tinitigan ni Diane ang balitang iyon. Pagkatapos, pumunta siya sa himpilan ng pulisya. Inabot ng 3 araw bago makarating ang ulat mula Cebu patungong Maynila. Binuklat ng hepe ng CIDG sa Maynila ang maalikabok na file at tinawagan si Ricardo Cruz na isa ng team leader sa ibang presinto. Nang marinig ni Detective Cruz ang file number, agad siyang sumagot, naaalala ko. Hinding-hindi ko iyon nakalimutan. Kinabukasan, bumalik si Detective Cruz sa CIDG. Matapos marinig ang report, ang unang sinabi niya ay, kailangan nating bumalik sa Cebu at hanapin si Sofia Lim. Nandoon pa rin ang flower shop ni Sofia. Nang pumasok si Detective Cruz, nag-aayos ito ng mga chrysanthemum. Nakilala niya si Cruz, ang detective na tumawag sa kanya, 8 taon na ang nakalipas. Umupo si Detective Cruz at nagtanong, may kilala po ba kayong nagngangalang Diane Choi? Nagbago ang ekspresyon ni Sofia. Sumikat ang araw sa tahimik na flower shop, matagal siyang natahimik. Hindi siya minadali ni Detective Cruz, tahimik lang na naghintay. Sa wakas, ibinaba niya ang hawak na bulaklak at nagsalita. Noong gabi ng Abril 19, nasa Cebu si JM. Malalim at matatag ang kanyang boses. Sinabi niyang kinontak siya ni JM noon, sinabing may problema sa Maynila at kailangan niyang manatili sa Cebu ng ilang araw. Magkasama silang naghapunan at naghiwalay bandang 9 ng gabi. Pero may 2 kapitan na nagpatotoo na nasa Maynila siya noon, giit ni Detective Cruz. Umiling si Sofia. Hindi raw niya alam ang sinasabi ng iba, ngunit sigurado siya. Dahil sa loob ng 8 taon, paulit-ulit niyang inalala ang gabing iyon at hindi niya ito malimutan. Dahil bago sila maghiwalay, may sinabi sa kanya si JM. Ano ang sinabi niya? Tanong ni Detective Cruz. Pinisil ni Sofia ang kanyang mga kamay at mahinang sumagot. Sabi niya,
Medyo maingay si Isabel, pero malulutas din iyon kaagad. Biglang naging nakabibinging tahimik ang buong flower shop. Napahinto ang panulat ni Detective Cruz. Nagpatuloy si Sofia. Noong una raw ay nagtaka siya, ngunit natakot din. Natakot siyang kung magsasalita siya, baka madamay din siya. Hindi si JM ang kinatatakutan niya, kundi ang katotohanan. Nang makita niya ang balita, nanigas ang buong katawan niya. Sinabi niyang 8 taon siyang nagsisi. Sana raw ay nag-report siya noon pa, namula ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiyak. Iyon ang uri ng kahinahunan na lumalabas lamang kapag naubos na ang lahat ng luha. Mahinang nagtanong si Detective Cruz, "Handa na po ba kayong magbigay ng sinumpaang salaysay ngayon?" Tumango si Sofia. Ang salaysay ni Sofia ay dumating sa Maynila pagkatapos ng 3 araw. Pagkabasa nito, agad na ipinatawag ng hepe ng CIDG para sa muling pagtatanong ang 2 kapitan na nagbigay ng alibi noon. Isa sa kanila, si Kapitan Santos, ay retirado na at nakatira sa labas ng Metro Manila. Nang puntahan siya ni Detective Cruz, nag-aalaga ito ng halaman sa kanyang hardin. Nang ilabas ni Detective Cruz ang transcript mula 8 taon na ang nakalipas, napahinto ang kanyang mga kamay. Sa huli, umamin siya. Sinabi niyang ilang araw bago ang insidente, nilapitan siya ni JM, sinabing may maliit siyang problema sa relasyon at nakiusap na kung magtatanong ang pulis. Sabihin niyang magkasama sila sa restaurant noong gabi ng Abril 29. Dahil sa pakikisama sa isang senior at hindi inaakalang magiging ganito kalala ang sitwasyon, pumayag siya. Ang isa pang kapitan, si Kapitan Mendoza, ay nagsumiti rin ng kaparehong pag-amin 2 araw pagkatapos. Ang alibi ni JM ay tuluyang gumuho. 8 taon pagkatapos, muling ipinatawag si JM. Nakasuot pa rin siya ng suit, matikas ang tindig, at kalmado ang boses. Nang ilabas ni Detective Cruz ang mga salaysay ni na Sofia at ng 2 kapitan, bahagyang kumislap ang kanyang mga mata, ngunit patuloy pa rin siyang nagtanggi. Mali ang alaala nila. Hindi ko sila sinabihan ng ganyan. Tumagal ng 3 araw ang investigasyon. Walang butas ang mga salaysay ni JM. Hanggang sa 3 gabi, binanggit ni Detective Cruz ang sinabi ni Sofia. Medyo maingay si Isabel, pero malulutas din iyon kaagad. Sa unang pagkakataon, yumuko si JM. Kahit isang saglit lang iyon, nahuli ito ni Detective Cruz. Agad siyang tumingala at itinanggi na sinabi niya iyon. Tapos na ang investigasyon. Kahit nawasak ang alibi, walang direktang ebidensya, hindi pa natatagpuan ang bangkay ni Isabel. Hindi mapatunayan na si JM ang pumatay. Ngunit hindi sumuko si Detective Cruz. Nagpasya siyang suriin ang 12 taon ng flight records ni JM. May kutob siyang hindi lang sa Cebu ang sikreto ni JM at posibleng si Isabel ay napatay dahil natuklasan niya ang buong katotohanan. Inabot ng 2 linggo ang pagkuha ng mga flight records. Sa bundok ng mga dokumento, 3 araw at 3 gabi ang ginugol ni Detective Cruz bago niya natuklasan ang isang nakakagulat na katotohanan. Sa flight log noong Abril 19, 1997, ang araw ng insidente, nakatala na si JM ay lumipad ng isang round-trip flight mula Maynila patungong Cebu. Lumapag siya sa Manila Domestic Airport ng 4:30 ng hapon. Sa ibaba, naroon ang kanyang sariling pirma. Subalit, ayon sa records ng Mactangen Cebu International Airport Tower, walang ganoong flight noong araw na iyon. Kinumpirma rin ng internal records ng airline na ang flight na iyon ay nakansela bago pa man lumipad dahil sa mechanical failure. Hindi lumipad si JM noong araw na iyon. Agad na ipinadala ni Detective Cruz ang flight log para sa forensic analysis. Pagkalipas ng 2 linggo, lumabas ang resulta. Ang sulat kamay ng pirma ay tugma sa kay JM, ngunit ang komposisyon ng tinta ay iba sa tinta na ginamit sa ibang mga petsa sa log. Patunay ito na ang record na ito ay idinagdag lamang pagkatapos pineke ni JM ang flight record para makabuo ng alibi. Kung pinlano niya ito bago pa man ang insidente, ibig sabihin hindi ito aksidente kundi isang planadong krimen. Kasabay nito, sinimulan ni Detective Cruz na ikumpara ang lahat ng mga unidentified bodies na natagpuan sa Metro Manila
at karatig lugar. Noong 1997, sa 12 tala, isa ang nakaagaw ng kanyang pansin, isang babae, nasa edad 20, na natagpo ang palutang-lutang sa isang sapa sa kabundukan ng Rizal. Ang tinatayang oras ng pagkamatay ay sa pagitan ng huling linggo ng Abril at unang linggo ng Mayo. Mga katangian ng katawan: taas na 162 cm, type A ang dugo, may maliit na peklat sa loob ng kaliwang pulso. Hinanap ni Detective Cruz si Nanay Elena. Nang tanungin niya tungkol sa mga pisikal na katangian ng kanyang anak, sumagot si Nanay Elena, taas na 163, type A. Noong high school, nadapa siya, may maliit na peklat sa kaliwang pulso na hindi na nawala. Walang emosyon sa mukha ni Detective Cruz, ngunit naintindihan ni Nanay Elena. Nanginginig siyang nagtanong, nahanap na ba siya? Sinabi lang ni Detective Cruz na kinukumpirma pa at hiniling na maghintay pa siya. Lumabas ang resulta ng DNA test pagkatapos ng 21 araw. Isang linya lang ang nakasulat sa report. Ang probabilidad na magkatugma ang sample at ang DNA sequence ng subject ay 99.99%. Si Isabel nga. Nang hapong iyon, tinawagan ni Detective Cruz si Nanay Elena. Pagkasagot pa lang, nagtanong agad si Nanay Elena, lumabas na ba ang resulta? Sandaling natahimik si Detective Cruz bago nagsalita. Opo, lumabas na. Mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos, narinig ang pigil na tinig ni Nanay Elena. Ang Isabel ko ba iyon? Opo, siya nga po. Muli, mahabang katahimikan sa magkabilang dulo ng linya. Sa huli, sa napakahinang boses, sinabi ni Nanay Elena, salamat, salamat, at nahanap ninyo siya. Matapos lumabas ang resulta ng DNA, si JM, kasama ang kanyang abogado, ay kusang loob na sumuko. Inamin niyang nakita niya si Isabel ng gabing iyon, ngunit iginiit na ito ay isang aksidente. Sinabi niyang nagtalo sila sa tabi ng ilog Pasig. Naging emosyonal daw si Isabel at nagbantang isisiwalat ang lahat tungkol sa kanya. Sa gitna ng kanilang paghahatakan, nadulas daw si Isabel at nahulog sa ilog. Dahil sa labis na takot, pinili niyang itago ang katotohanan at gumawa ng alibi. Ito ay isang maingat na kalkuladong estratehiya. Umamin sa homicide at pagtatago ng ebidensya, ngunit itanggi ang murder. Dumaan ang kaso sa proseso ng hudikatura. Sa korte, nanatiling kalmado si JM, iginigiit na ito ay isang aksidente. Sina Sofia at Katrina ay parehong tumestigo. Ang kanilang mga salaysay ang bumuo sa mga kasinungalingan ni JM. Si Nanay Elena ay dumalo sa bawat pagdinig. Hindi siya umiyak, tahimik lamang na tinitingnan ang lalaking sumira sa kanyang buong buhay. 4 na buwan pagkatapos, lumabas ang hatol. Ayon sa hukom, ang pagpeke ng flight record at pag-udyok sa iba na magsinungaling ay nangyari bago pa ang krimen na malinaw na nagpapakita ng premeditasyon. Hindi pinaniwalaan ang kanyang bersyon ng aksidente. Dagdag pa, ang sulat na iniwan ng biktima ay nagpapakita na mayroon na siyang pangamba para sa kanyang kaligtasan. Sa huli, si JM ay nahatulan ng 10 taong pagkabilanggo para sa salang pagpatay. Matapos ma-dismiss ang kanyang apela at maging pinal ang desisyon, pumasok sa kulungan si JM. Ayon sa mga ulat, kahit sa loob ng bilangguan, patuloy niyang iginigiit na hindi siya pumatay. Tagsibol ng 2007, ang abo ni Isabel ay inilagak sa isang kolumbaryum sa isang bulubunduking lugar sa Rizal. Pinili ni Nanay Elena ang isang lugar na sagana sa sikat ng araw para sa kanya. Nang araw na iyon, dumating sina Sofia, Diane, at Katrina. Dumating din si Detective Cruz. Nagdala si Sofia ng isang bouquet ng puting chrysanthemum na siya mismo ang nag-ayos at marahang inilagay sa harap ng litrato ni Isabel. Sa litrato, suot niya ang kanyang uniforme na may maningning na ngiti. Sabi ni Nanay Elena, mula sa bintana ng columbarium, paminsan-minsan ay makikita ang mga eroplanong dumadaan sa kalangitan. Ang puting guhit na iyon sa himpapawid, ang pangarap ng kanyang anak. Ngayon daw, kapag nakikita niya ito, hindi na masakit. Tahimik na lang siyang nanonood. Sa kasong ito, ang katawan lamang ni JM ang naparusahan.
ngunit ang 8 taong ninakaw niya gamit ang kasinungalingan ay hindi na maibabalik. Ang desperasyon ni Nanay Elena sa bawat pagtawag sa telepono, ang sandaling paghinto ng mga kamay ni Sofia sa flower shop, ang tapang ni Katrina nang ibigay ang nanginginig na papel sa pulis, ang mga ninakaw na panahong ito ay hindi na kailanman babalik. Ito ang dahilan kung bakit minsan ang paglabas ng katotohanan ay mas mabigat kaysa sa isang misteryo, dahil ang bigat na iyon ay kailangang pasanin ng mga nabubuhay. At ang mga puting krisantemum, 8 taon man ang huli, ay sa wakas na iabot sa kanya. Dito nagtatapos ang mga lihim na ulat. Salamat sa pag-alala sa kwento ni Isabel Reyes. Ang pag-subscribe at pag-like ay ang lakas na nagpapanatiling buhay sa mga kwentong ito para hindi makalimutan. Para sa kasong ito, ano ang inyong saloobin? Naniniwala ba kayo sa huling salaysay ni JM? Malugod naming tinatanggap ang inyong mga komento sa ibaba. Maingat naming babasahin ang bawat mensahe. Kami ang mga lihim na ulat. Magkita-kita tayong muli sa susunod na tala.